Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Habol tayo 21 to 27 of June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Anak, vice versa tayo. Gawin yung guide yung mga warning hindi yun negative warning yun. Yung iba mali ang i-analyze nyo, i-reverse nyo, kung kailangan maiwasan para hindi mangyari yun, okay? Think advance palagi. Nangyari, or mangyari pala. Ano man ang gender mo, energy reading. Okay? Energy reading. Hindi personal, energy reading. Okay, 4, 19, 24, 31, and 12, Leo, Pisces, Capricorn, and Cancer. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Sa ngayon kasi, ang nakikita ko sa'yo, medyo magkakaroon ka ng limitation sa sarili. Hindi ko alam kung ano yun, or maybe you put your limitation in some aspect of your life, sa iba sa inyo, pwede sa family mo, pwede sa mga mahal mo sa buhay o sa mahal mo sa buhay. Diba? Halimbawa, when it comes to a limitation, marami ibig sabihin ng putting limitation. Halimbawa, talagang gala ka naman talaga, tapos ngayon medyo hindi ka magiging gala, magpo-focus ka ngayon, diba? O kaya naman magbibigay ka ng limitation sa sarili mo para sa taong mga nasa paligid mo, diba? Pwedeng na doon sa po na yun. In what way? Iba-iba. Lilimitahan mo yung sarili mo na hindi ka nag-aano mo ng makapagkwentuhan, di ba? Kasi magpo-focus ka sa dapat mong focusan for your success, mga ganon. Kung ano man yan, no? And also, there's a person na may boundaries or may tao, or ikaw, maybe you put boundaries or someone may put boundaries, pwede nga doon sa point na yon. Yung mga chismis din, hindi naman nawawala sa iyo, yun, Gemini. Tsaka sa lahat. Yung mga chismis, ano na yan. Pag hindi ka nila pinag-usapan, ibig sabihin hindi ka sikat. Ganun lang yun. Ibig sabihin, kaya kanila pinagchismisan kasi inggit sila, kasi insecure sila, 'di ba? Kasi wala silang magawa sa buhay nila kundi tingnan niyo ibang tao, tsaka hindi sila nagfo-focus sa sarili na sa kanilang success, mga ganun, mga bitter yan. Bitter yan. Sana wag ka naman di makasausaw, di ba? Sana hindi ikaw ito. May mga small problem, sa iba dito may mga anxiety. Sa iba may mga ikaka-excite daw kayo eh. Hindi ko alam ano. But there's an excitement situation. Parang may sitwasyon na parating na magiging masaya ka. O kaya may mga isi-celebrate. Ganyan. May mga victory and success. Happiness. May mga positive outcome. Happen. Ang nakikita ko naman sa iba, merong taong matas ang ego eh. Sana hindi ko, but still, may taong mataas ang ego or magtataas siya ng ego. Sa iba sa inyo, may kakaharapin daw kayo. Taong mataas. Hindi ko alam kung ano yun eh. Either teacher, doctor, lawyer, governor. basta mataas. Pwede rin siya sa magulang mo, di ba? Pwedeng magulang mo. Basta mataas na tao, ganyan. O nakakataas na tao sa iba. Papers and documents, hindi ko alam kung marireceive mo. Kailangan mong gawin, asikasuhin, ipasa, kung ano man yan. May mga papers and documents, either pwede sa iba sa mga government situation, mga bahay, lupa, official building, mga ganyan. O kaya may mga related to an authority, mga ganyan. Kung ano man yung mga papers and documents na yan. Ang nakikita ko rin dito is parang makakaramdam ka ng hope in some aspect of your life. Yan, nandun yung hope ako nakikita sa'yo. At ito yung point na may mga bubukas na pintuan para sa'yo, no? May malalaman ka rin katotohanan. As in, dito. And then also is may loneliness eh. Either may taong nalulungkot pagdating sa'yo or ikaw ito sa kanya. In what way, hindi ko alam. Maybe because of the limitation or because of the boundaries or basta may mga loneliness situation. Teka lang, may pupo ako sa kamay. O, diba? Kasi mainit. Sabi ko, parang init. Anak, baluga ka talaga. Ito. Yan ang nakikita ko. Sa bahay ka lang ba? Diba kasi sa inyo parang ano eh.
Either sa bahay ka lang, wala ka bang trabaho, holiday ka ba, resting time ka ba, sa bahay ba yung trabaho mo, ganyan. Or you feel relaxed lang din sa bahay, o baka nandun ka sa point na ayaw mo rin maistorbo sometimes, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. Pero ang Gemini, ang labo, ano? Gemini kasi aligaga, eh. May mga pagka-aligaga rin kasi kayo, eh, no? Or maybe someone, ano? Maybe someone. Kasi may family rin kasi ako nakikita. May mga konting delay lang, ano, sa iba sa inyo. May mga konting delay, madidelay, i-delay, o ipagpapaliban sa iba sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, is may pagkabalisa, eh. Hindi ko alam kung bakit ka ba nababalisa, nagwo-worried ka ba, ano ba kinakabalisa mo. Parang may pagkabalisa sa iba. Ako nakikita dito. Hindi ko alam in what way. Meron din ako nakikita na meron ka daw ginawa sa nakaraan na magaganap ngayon. Parang ano, mga good karma, mga ganun. O kaya is may tao na gustong kumunik, or may tao na magkakaroon muli kayo ng connection, or kukonek ka or kukonek siya sa'yo. Kilala mo to. Kilala mo na siya. Yun na nakita ko dito. Kasi andun yung stability when it comes in this connection, eh. Maybe in the past, pwedeng friend mo, pwedeng kapamilya mo, pwedeng basta nahando sa point na yon. Dating karelasyon, maybe. Spiritual growth also is coming. Or nandun yung point na kailangan mo rin siguro na mag-trust sa intuition mo, no? Dito sa situation mo. Yun, mas more ka mag-trust sa intuition mo. Tingnan natin energy mo. May tao na ano, na parang humahanga ka ba, or crush ka ba niya, o ikaw humahanga ka ba sa kanya, or crush mo ba siya? Kasi may ganun ako nakikita, eh. May giving, ano, ibig sabihin, you receiving something. May marireceive ka daw, either pagmamahal, or tulong, or ikaw ito sa kanya. Basta may receiving ako nakikita. Blessing sa iba, energy. Or ikaw yung magbibigay. Gemini. Ano ba yan? Energy po niya. Okay, pagdating sa iyong energy, may mga bagay ka daw na iniisip. Ano ka sa point na yun? May mga bagay kang iisipin or iniisip na sitwasyon. Yan. Either may tao ka na gusto mong suportahan, o kaya naman may iniisip ka na sitwasyon na ay aalis ako, pupunta ako dito, pupunta ako dyan, pupunta ako doon, o kaya is may mga iniisip ka na tao mo gusto mo kausapin, gusto mo makasama, gusto mo magkaroon ng union, o may mga bagay ka na gusto mo ng ano, yung mga chill, ganyan, yung iba sa inyo. When it comes to energy, masaya yung nakikita ko kahit na may mga bagay ka na iniisip-isip na sitwasyon na gusto mong i-work it out, na gusto mong aksyonan, na gusto mong gawin, di ba? Na gusto mong i-develop, na gusto mong fokusan, o kaya is you want to give your hard work doon, di ba? May mga bagay ka na ganun, na sitwasyon na gusto mong mag-success. Yun. It's more on isolation. Iba dito, maaari makakaramdam ka ng kalungkutan, o may mga sadness, o pag-iisip about sadness, o pwede rin na may malalaman ka, di ba? O pwede rin naman na may tao na may lungkot na kukonect sa sayo kasi may sadness siya. Yung mga ganun. So, energy mo happy and chilling sa iba. Yan. May mga joy kasi ako nakikita sa iba sa inyo. May mga celebration, cooperation, mga gathering sa iba, collaboration, yon. Meron ka daw mamasterin. Hindi ko alam kung ano yun. Pero may gusto kang masterin na sitwasyon. Parating. Gemini.
Ay, devil, oh. Hala! Hala, hala, hala. Teka lang. Parating sa'yo. Parating. Parating sa'yo. Gemini. Meron taong nag-iisip sa'yo eh. Or maybe this is you. Babae? Or ikaw nag-iisip sa kanya? Yun na nakita ko. Either may marireceive ka sa kanya na something, either text message, offer, or may sasabihin siya sa'yo, yun. Or maybe this person, lalaki man siya o babae, is may nililihim siya o nagsisinungaling siya, o kaya is, baka nga sa iba may ibibigay siya sa'yo, o kaya is may pagbawi, no? Parang sa iba ganun pagbawi, or meron siyang pagsisinungaling. And then also, magkakaroon ng disappointment o lungkot na mararamdaman sa isang babae rin. Yun ang nakikita ko ha. Kaso meron pa ditong isang lalaki. Ay, actually, dalawa yung lalaki dito, no? Pwedeng sa babae or sa lalaki ka magkakaroon ng sadness or disappointment, yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, o lungkot o disappointment ha. Sa iba naman sa inyo is may tao na nag-iisip na gusto niyang mawala ka, mategwak ka, umalis ka, lumayo ka, mga ganon, may dark thought. Iniiwas, alam mo ba na kapag minsan yung words si Whitey, grabe no ba na kaya medyo ingat ako ngayon sa salita eh. Konti lang yung sinabi ko ha. Grabe no ba na dalawang araw ba naman akong nag-upload dahil may nakita silang tapos after ng 2 araw, okay naman. Alam mo yun, ang busisi nila. Kaya ngayon medyo iwas ako sa gusto ko na siyang ingatan. Ang hirap, tamo ba, ang tagal kong kasi ganun siya. Ewan ko, wala naman ako sinasabi na Kasi hindi, yung mga yung pagkawala, pag sinabi mo yung direct, minsan, inaano nila, pinapault, bawal daw. Binabawal. Maladalas akong ganyan. Yung minsan, ang tagal lumabas nung nung video, di ba? Minsan, nakaka-cancel, ganyan. Hirap. And then also, parating sa'yo, may hinihintay ka raw. May buntis ba? Di ba dito kasi may buntis? No? Buntis, mga anak, o mabubuntis? Ganyan. Or pwede may kukonek sa'yo na ganun. Diba? O kaya may tutulungan ka na ganun ang kondisyon niya. Pwede na doon sa point na yun. Parating din sa'yo within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, June, July, August, September or October, there's a blessing coming. May blessing na darating sa'yo. Hindi ko alam in what way. Pwedeng may tao na magbibigay sa'yo ng blessing na yon, ng kasiyahan na yon, or ng abundance, or may mga renewal situation, magkakaroon ng development sa iba, sa kung saan aspeto ng buhay mo yan, ganyan. Meron ka daw marireceive sa iba sa inyo. Either gift, pagmamahal, o tulong. Or ikaw ito sa kanya. Sa iba naman sa inyo, baka may mga mangungutang, manghihiram, diba? Ingat na lang din kayo. Yun na nakikita ko sa ito. Alam mo ba na may tao na they try to work it out pagdating sa'yo kasi hindi ko alam bakit pero tatimingan ka niya. Ingat ka na lang. Pero sana wag ikaw ito Hindi ko alam, parang tinatimingan ka niya, naghahanap siya ng tamang panahon, pagkakataon, or something, mga ganyan. O trip ka lang niya. Merong sitwasyon sa'yo na magbabago. May magbabago sa buhay mo. May mga unexpected change. May tatapos na cycle. May isasaayos ka raw Hindi ko alam kung ano yun. O may kinakailangan isaayos.
o may gusto kang isaayos, mga ganun. Kasi ang nakita ko sa'yo dito, parang nai-stuck siya, no? Or hindi siya na-pursue, hindi siya na-achieve, parang stuck yung sitwasyon or nasa stagnant, mga ganun. Dapat iwasan. Alam mo, may hingi sa'yo ng suporta. O may susuporta sa'yo. Iwasan. May dealing, partnership, or basta may gano'n nakita. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pag-aalinlangan sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Gawin mo, no? Kung may gusto kang i-let go, tapusin, umpisahan, gawin mo. Huwag kang mag-alinlangan. Iwasan mo maging pasaway o yung mga taong pasaway o makisaw-saw sa pagiging pasaway. Be immature o yung mga taong immature, takot, iwasan mo. Mahata ka ng nakaraan, magkaroon ng pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay. And syempre, handun din yung point na iwasan mo yung mga tao na may inggit, selos, ayaw nila sa'yo, well, ayaw mo rin naman talaga sa kanila, diba? Yung mga tao na insecure, bitter, mga tao na moody or being a moody situation o magkaroon ng mga moody situation, mga tao na mahilig to trouble or umiwas ka sa mga trouble or makisaksaw sa mga ganon, being masungit, lalaki o babae ka man, or mga taong masusungit, iwas ka na lang dun. Ganun. Mapanghinaan ng loob, isa yon. Iwasan mo. Syempre, yung sinasabi naman dito, talagang pag-aralan mo, isipin mo, alamin mo, siyasatin mo, yung mga bagay bago ka mo gawin. Ingat ka rin sa mga salita mo, ha? Ganun. Huwag kang mag-aalinlangan sa mga bagay-bagay. Sa sitwasyon mo, halimbawa, gusto mo tong gawin, tapos nag-aalinlangan ka kasi baka hindi mag-workout, huwag kang mag-aalinlangan, hindi mo malalaman kung ano mangyayaring outcome kasi hindi mo naman ginagawa. Kasi pag ginawa mo naman yun at hindi naman naging maganda yung outcome, may natutunan ka. Diba? Mas stagnant ka dun. Yung mga ganun sitwasyon. O kaya is, kung ano man yung mga pag-aalinlangan o mag-aalinlangan ka, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Gemini. Single ka. Okay. Kung single ka, matagal mo na ito kilala eh. Pwede, may taong nagkakaroon ng interest sa'yo. Kilala mo na to. Iba sa inyo, may taong may lihim pagdating sa iyo. Pwedeng nakakausap mo na siya pero hindi niya sinasabi. Ganun. O nakausap mo na siya pero hindi niya sinasabi. Mga ganun sitwasyon. Or pwede kasi sa iba dito, this is your past. Yun. Sa iba dito, makikilala niya daw to. Pwedeng isa sa nakakausap mo. Yun. Or iba dito bago. Maaari makikilala mo to by traveling. Ano iba? Ganyan. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, no, sa iba. Kahit alam mo, kahit na nagkakaroon ng paghihiwalay, hindi ko alam kung nag-uusap pa ba kayo or they try to communicate dito sa sitwasyon. Yun. Dito sa sitwasyon kasi, kung nagkahiwalay kayo, yes, nahando yung pag-iwan sa ere, nahando yung tahimik lang din kasi yung isa, no? Kumbaga, is siguro hindi nagkaroon ng ayunan pagdating dito sa connection na to or hindi talaga nagkaroon ng pagkakaintindihan na no when it comes in this connection. Sa iba kasi nagkaroon siya ng interest with someone, sa iba naman sa inyo, hindi talaga kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan. Siguro sa mga pag-uusap, sa mga gawain, desisyon, pwedeng nahado sa... Pero sa mga nagkahiwalay kasi, is iba dito option kayo ha, naging option kayo. Sa iba dito, yung mga nagkahiwalay, nagkakaroon kasi ng pagsisisi. Nagkakaroon ng regret ang isa sa inyo. Na handun yung point na
gusto pa rin niya ng magkaroon ng resetting dito sa connection. Gusto pa rin niya ng fresh start or gusto pa rin niya ng maaaring magkakaroon ng confession or they want to confess pagdating dito sa sitwasyon. Sa iba dito, maaari na rin na pero wala pa yung acceptance no? Sa nakita ko dito. Dito kasi sa sitwasyon na to is darating yung time magkakabalikan talaga kayo. May pagbabalikan. Well, kung ayaw mo na, wala tayong magagawa doon. No, pero yung iba dito is darating yung time magbabalik kayo. Magbabalik kayo. Pero matagal pa, pero may pagbabalik. Sa iba dito, baka in and out kayo, no? Dating na doon sa point kayo. Kaya medyo nag-i-in out yung situation. Sa may mga third party, kung ikaw ang third party, or may third party, ganyan. Minsan hindi ko mawari or hindi ko maintindihan or ayaw lang pumasok sa isip ko no kasi 'di ba sa iba kasi sinasabi hindi ako third party kasi yung asawa niya sila na mag-asawa is hiwalay na kumaga hindi na nagkakaintindihan pero hindi sila hiwalay sa papel pero 'di ba kay Tulfo ang sinasabi niya, as long as hindi ka anal o hindi pa kayo hiwalay sa papel, mag-asawa at mag-asawa pa rin kayo, di ba? Yun yung pagkakaintindi ko kasi alam mo naman ako, minsan nanonood ako ng tulpo. Yun. Kaya, pero iba, sabi nila na hindi ako third party kasi ganito, kasi ganyan. Okay. Pero hindi ko naman kayo ginajudge pagdating doon. Pero yun lang yung hindi lang pumasok sa isip ko na ganun. Yun. Ayun. Pa-explain ko lang, no? Kasi nga, nabanggit ko nga yung maybe you're a third party, pero baka sabihin kasi ng iba, hindi sila third party kasi wala naman sila na asawa niya, pero hiwalay man sila, pero sa papel, hindi pa rin, di ba? Ibig sabihin, mag-asawa pa rin sila. Mga ganun sitwasyon. Pero nasa sa inyo yan, kung kayo is may third party relationship or you are a third party relationship, is sa iba sa inyo, yung binibigay mo pa rin naman yung effort mo o yung hard work mo pagdating dito sa connection, hindi pa rin yung excitement. Yun nga lang, syempre, siguro nga LDR kayo or minsan tahimik ka na lang din, masyado rin kasi masikreto yung isa sa inyo. No, masyadong masikreto. O may mga time na hindi talaga kayo magkakaintindihan din. Kasi ang mangyari dito is you still care or siya ang care sa'yo, vice versa. Ang nakikita ko dito, inaayunan mo siya. May mga pag-ayon sitwasyon, may mga paghahaya sitwasyon, hinahayaan, mga ganun sitwasyon. Pero decision mo naman to. Sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kung ano yung magiging decision mo. Sa iba kasi either meron ka na rin kausap na iba, tapos siya meron din, di ba? Yun. Well, it's your decision naman. Choice mo na to sa connection kung magi-stay ka dito. Or same kayo magiging ganun, di ba? Kung wala naman third party relationship, sa connection kasi na ito medyo away-bati, no? Maring this time is you finding peace, you finding peace no? Pwede na yung point na nagiging responsible na yung bawat isa o yung isa sa inyo o nililinis na niya yung kalat niya in the past. Pwede, you give your effort and hard work when it comes in this connection. Nahandun din yung mga go-out situation or maybe sa iba is excitement na sitwasyon. Yun nga lang, syempre, may mga time talaga na nalungkot na mararanasan dito sa connection na ito. No? Isa sa inyo kasi may mga lungkot siguro pagdadaanan pero magiging tahimik lang o may mga hardship na pagdadaanan pagdating sa connection. Handun yung awareness when it comes sa feeling ng isa, handun naman yung satisfy or handun yung happiness pagdating sa connection na ito, palagi naman di kayo nag-uusap or maybe LDR kayo or sa iba dito yung excitement, no, na sitwasyon. You try many things hindi ko alam kung ano yun siguro may mga bagay kayo na sinusubukan, may mga bagay kayo na inuumpisahan, may mga bagay kayo na ginagawang muli o gagawin, mga ganun, yun ang nakikita ko sa inyo dito. Yung, kumbaga nahandun na rin yung mga pagpapantasizing, daydreaming, o marami na talaga kayo na pag-uusapan talaga, no, would come in this connection.
Stable naman yung nakikita ko pagdating dito sa connection nyo. Sa ngayon. Kasi nagkakaroon naman ng nagkakaroon naman ng pagbabati, kumbaga. No? Yung isa sa inyo parang dinadaya niya yung sarili. Hindi ko alam bakit. May pandaraya sa sarili. Money. Trabaho, money. Sakit na ulo. Ay, devil na naman. Sana hindi ko yung nag-iisip ng no. Sana hindi ko ito. Ay, hindi. May mga galit sa'yo. Kaaway ka, no? Sa trabaho mo, we have the 3-3, oh. Okay, sa trabaho mo, iba sa inyo, sa ibang bansa, no? Or you have a travel, maybe. Yung iba sa inyo, sa trabaho nyo, okay naman. Sa nakita ko, nagkakaroon naman ng pagkakasundo, sa iba. Andun naman yung partnership, andun naman yung your share goals to each other pagdating sa trabaho. Yun na nakikita ko. Pero syempre, hindi mawala yung mga matang nakatingin sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Pagdating sa trabaho mo, sa galaw at kilos mo. Yan. Natural na yan sa buhay ng tao. Sa pera mo, dito sa sitwasyon mo, ang sinasabi dito kasi is, kailangan mo daw, mag-growth ba? Yes, mag-growth siya. Sa nakita ko sa dito, mag-growth siya. Ang nakikita ko dito kasi, pwede kasi na may mga tao, dalawa, tatlo, or maybe 4, na makakatulong sa'yo to grow more your kaperahan or finances. Or pwede may mga dealing, partnership, ganyan. O may mga recognition sa iba. O kaya naman is may magbibigay sa'yo, makaka-receive ka, diba, sa iba. Or ikaw o may taong hihingi sa'yo ng something, connected ng pera, or trabaho man yan, may mga offer, ako nakikita sa iba. Sa iba dito, sa ibang bansa, magiging maganda yung nyo. Sa iba naman sa inyo is, may mga bagay daw na kailangan mo talaga iproseso, ilaya mo yung sarili mo, at be creative at maging adventurous daw kayo. Kumbaga, handun din yung point kasi na kailangan nyo mag-action. Kumbaga, yung creative idea mo daw, i-push mo daw yon to make it reality na doon sa point. Kasi sa iba sa inyo, maaaring na-stagnant or na-stuck or hindi nyo pa mapursu-pursu, pwedeng na doon sa point na yon. Yun. Sa iba dito, sa iba sa inyo, alam nyo, kung nasaan kayo ngayon, tataha kayo ng bagong direksyon sa buhay nyo. May tatahakin kayo. Na maaari yun yung ikakabago ng iyong kaperahan or trabaho mo. Yun. Kung may mga habit kayo, iwasan nyo na ha. Hindi pala gastos, hindi pala ipon. Ganyan. Ingat-ingat la lang din. Huwag kayo magpapamanipulate or makokontrol or matutukso. No? Ingat kayo sa mga tukso. Arigato namaste, God bless.